Sa gabi ng pag-aanunsyo ko ng pagre-retiro. Ang sarili kong anak, si Miguel, tinawag akong palamunin sa sarili kong bahay. Isipin mo yon. Ang kahihiyan, ang hiya na yon, muntik ng ikamatay ko. Sobrang sakit ang walang utang na loob nilang pag-uugali. Ilang dekada akong naglingkod. Nagbayad ako para sa pag-aaral at kasal niya. Akala ko pahinga na. Pero sa kanila, wala lang ako. Isang matandang walang pakialam. Kailangan pa raw mag-janitor sa edad na 65. Akala nila ako ang pawn nila, pero hindi nila alam. May lihim na yaman akong itinago. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Miguel, may-ari ako ng 37% niyan. Ako ang trump card nila. Gusto nila akong tanggalin at ipahiya. Ngayon babawiin ko ang aking dangal. Matututo sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung nakaranas ka na ng ganito, paki-like at share naman. Mag-comment ka rin. Kwentuhan mo ako saan ka nanonood. Tapos, naghanap siya agad sa akin ng trabaho bilang tagalinis. Ngumiti ako at nagkunwaring sumasang-ayon, itinago ko ang matinding galit ko sa likod ng isang ngiting pilit. Pero nang hindi ako pumasok sa trabahong yon, doon niya napagtanto ang isang bagay na napakalaki na masyado niya akong minamaliit. At ngayon, hinding-hindi na magiging pareho pa ang buhay niya. Pero bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna sa channel. At sabihin ninyo sa comment section kung saan ninyo kami napapakinggan. May magandang balita ako. Ito na ang huli kong araw sa trabaho. Sa wakas, nagretiro na ako. Ang tinidor ay biglang nahulog sa kamay ni Miguel, kumalansing sa plato niya. Ang mga mata naman ni Marisa, ang aking manugang, ay nanlaki at ang bibig niya ay naging perpektong bilog dahil sa matinding pagkabigla. Ngumiti ako sa kanilang dalawa, umaasang babatiin nila ako. Siguro ay magkakaroon pa kami ng toast gamit ang murang alak na nakatago lang namin para sa mga espesyal na okasyon. Sa halip, katahimikan ang bumalot sa aming maliit na mesa sa kusina na parang isang malalim na bangin. Si Miguel ang unang nakabawi, namula ang mukha niya sa galit. Ano? Tatay, hindi ka pwedeng basta na lang umalis sa trabaho ng ganyan. Naisip mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Siyempre naman, naisip ko, sabi ko, medyo nabawasan ang ngiti ko. 40 taon akong naglingkod, anak. Karapat dapat ako sa pahinga na ito. Akala ko magdiriwang tayo. Magdiriwang? Ang boses ni Marisa ay kasing talim ng isang balaraw. Ibinaba niya ang baso niya ng tubig ng may diin. Miguel, akala yata ng tatay mo ay pakakainin natin siya ng libre. Ang init sa dibdib ko ay nagsimulang maging yelo. Hindi ito ang inakala kong mangyayari sa sandaling ito habang nagmamaneho ako pa uwi. Inakala kong may mga ngiti, siguro ay tapik ni Miguel sa likod ko na nagsasabing proud siya sa matanda niyang ama. Sa halip, ang mukha ng anak ko ay nabalot ng isang emosyon na hindi ko pa nakita na itinutok sa akin noon. Puro inis. Makinig ka, tay, sumandal si Miguel. Ang boses niya ay parang manager na nawalan ng anumang bakas ng pagmamahal. Hindi ako magpapakain ng dagdag na bibig dito. Kailangan mo ng trabaho bukas. Wala akong pakialam kung magbaliktad ka ng burger o maglagay ng stock sa istante. Pero hindi ka uupo lang dito at aasa sa sweldo ko. Bawat salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Tiningnan ko ang lalaking ito na pinalaki ko, na pinunduhan ko ang pag-aaral sa kolehiyo, na tinulungan ko sa pagbabayad sa kasal. Ang ilaw sa itaas ay nagbigay ng matitinding anino sa mukha niya. Ginawa siyang parang isang estranghero. Tumango si Marisa bilang pagsang-ayon. Ricardo, 65 taong gulang ka pa lang, hindi 70. Maraming tao sa edad mo ang nagtatrabaho. Ang tatay ng kapitbahay namin, nagbabalot pa rin ng groceries hanggang sa edad na 73. Pero akala ko, sinimulan ko. Mali ang akala mo, putol ni Miguel. Sa tingin mo ba, tumutubo ang pera sa puno? May ideya ka ba kung magkano ang gastos para mapanatili ang bahay na ito? Para mapakain at mabihisan ka? Nagtatrabaho ako ng 50 oras sa isang linggo sa industriya ng Wenceslao para lang makaraos kami. Ang katotohanan ay hindi nakita nila. Hindi pa. Lumalamig ang hapunan ko habang inaarok ko ang mga salita nila. Ang meatloaf na ginawa ni Marisa, na paborito ko,
ay mukhang walang gana sa ilalim ng ilaw. Ang lahat tungkol sa sandaling ito ay tila mali, baluktot, na parang tinitingnan ang buhay ko sa isang baluktot na salamin. Tama ka, sabi ko ng mahina. Ang boses ko ay halos pabulong lang. Dapat ay tinalakay ko muna ito sa inyo. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Miguel, marahil ay narinig niya ang pagkatalo sa tono ko. Tingnan mo tatay, hindi ako nagtatangkang maging malupit. Pero ang realidad ay realidad. Hindi natin kayang magkaroon ng palamunin. Palamunin. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko habang tumatango ako. Ginampanan ko ang papel ng isang ama na pinarusahan. Sabi ko, pag-iisipan ko ang mga salita nila. Mabuti, sabi ni Marisa. Kinuha niya ang mga plato nang may mabilis na kahusayan. Mas maaga, mas mabuti. Nawala sila sa sala. Iniwan akong mag-isa sa mesa ng kusina. Narinig ko ang telebisyon na biglang bumuhay. Ang mga boses nila ay bumalik sa normal na tono ng pag-uusap na parang walang nangyari. Na parang hindi lang nila binuwag ang 40 taon ng mga pangarap sa loob lang ng 10 minuto. Naiwan ako roon, nakaupo, nakatingin sa mga bakanting upuan kung saan ang aking pamilya kanina. Ang bahay ay humupa sa paligid ko nang may mga kaluskos. At sa malayo, tumahol ang isang aso. Mga normal na tunog ng isang normal na gabi na tila hindi naman normal. Dahan-dahan akong tumayo at sinimulan ang pagliligpit ng mga natitirang pinggan. Automatiko ang paggalaw ng mga kamay ko habang ang isip ko ay nagpoproseso ng nangyari. Tiningnan nila ako bilang isang pabigat. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, lahat ng isinakripisyo ko. Tiningnan nila ang kanilang tatay na parang walang iba kundi isang hindi gustong gastos. Pinatay ko ang ilaw sa kusina at nagtungo sa maliit kong silid-tulugan sa likod ng bahay. Niwan sina Miguel at Marisa sa kanilang libangan sa gabi. Bukas, magdadala ng mga bagong pagbubunyag, pero ngayong gabi, kailangan kong mag-isip. Nahiga ako nang may damit pa sa aking makitid na kama, nakatingin sa kisame, kung saan ang mga anino mula sa mga dumadaang kotse ay nagpinta ng gumagalaw na mga pattern. Ang bahay ay humupa na sa katahimikan ng gabi, pero ang isip ko ay balisang-balisa sa usapan sa hapunan. 40 taon ng tapat na serbisyo. At ito ang gantimpala ko, tawaging palamunin ng sarili kong anak. Ang silid-tulugan ay maliit, nilagyan lang ng mga pangunahing gamit. Isang solong kama, isang nightstand, at isang aparador na nakakita na ng mas magagandang dekada. Ang mga larawan ng pamilya ay nakahanay sa ibabaw ng aparador. Ang graduation ni Miguel, ang kasal niya, mga holiday, kung saan lahat kami ay mukhang masaya. Iyon ba ay isang ilusyon lang? Ang mga boses ay nagmula sa manipis na dingding. Naghihiwalay sa silid ko mula sa master bedroom. Sa una, puro bulungan lang. Pero unti-unting lumalakas habang sina Miguel at Marisa ay naghahanda na sa kanilang gabi. Hindi ako makapaniwala na bigla niya lang in-announce yon, sabi ni Miguel. Malinaw na narinig ang boses niya sa pader. Tumingin ako sa dingding, biglang alerto. Nag-uusap sila tungkol sa akin. Akala niya, uupo lang siya sa bahay at gagastos sa pera ko. Tumindi ang boses ni Miguel, tila hindi nag-aalala na marinig siya. 40 taon ng trabaho. Ano ngayon? Hindi yon nagbibigay sa kanya ng karapatan na magretiro gamit ang sweldo ko. Ang sagot ni Marisa ay muffled, pero malinaw. Paano kung tumanggi siyang magtrabaho? Paano kung umupo lang siya at manood ng telebisyon buong araw? Kung ganon, sabi ni Miguel, kukunin natin ang pensyon niya at ilalagay natin siya sa bahay ampunan para sa matatanda. Sobrang dami na. Pagod na akong sumuporta ng dead weight. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang tubig na yelo. Bahay ampunan. Dead weight. Hinawakan ko ang bedsheet. Namutla ang mga buko ng kamay ko sa dim na ilaw na sumasala sa kurtina. Ilang taon na siyang umaasa mula nang mamatay si Mama. 2 taon na, patuloy ni Marisa. Libreng pagkain at ngayon ay ayaw pa niyang magtrabaho. Ang kapal ng mukha niya. Kawalan ng utang na loob. Pumikit ako. Naaalala ang mga tseke na isinulat ko. 2 milyong piso,
2,000 para sa edukasyon ni Miguel sa kolehiyo. 500,000 piso, 500,000 para sa kasal niya. Hindi man lang nila binanggit na nakatira sila sa bahay ko. Hindi alam ng matanda kung gaano kamahal ang lahat ngayon, sabi ni Miguel. Utilities, groceries, insurance. Akala niya 1995 pa rin. Siguro dapat bigyan natin siya ng deadline, suhestyon ni Marisa. 1 linggo para maghanap ng trabaho o aalis siya. Perpekto, sagot ni Miguel. At kung magreklamo siya, ipapaalala natin sa kanya na ang pulubi ay hindi pwedeng mag-inarte. Ang tawa nila ay naglakbay sa dingding, kaswal at malupit. Nakahiga ako roon, inaarok ang bawat salita, bawat mapangalis na tawa, bawat kaswal na pagtukoy sa kawalan ko ng silbi. Ito ang mga taong isinakripisyo ko. Ang pamilyang minahal ko ng walang kondisyon. Ang bahay ay tahimik na ulit habang naghahanda sila para matulog. Nananatili akong hindi gumagalaw. Nagpoproseso ng bagong realidad na ito. Ang anak ko, ang batang tinuruan kong magbike. Na binalutan ko ang mga sugat sa tuhod. Na pinawi ko ang mga takot. Tiningnan niya ako na parang walang iba kundi isang hindi ka nais-nais na gastos. Bahay ampunan. Ang parirala ay umuulit sa isip ko na parang tunog ng tambol. Binalak na nila ang pagpapatapon sa akin. Nagpasya na sila sa kapalaran ko. Kukunin ang pensyon ko, ang katamtamang buwanang tseke na nagre-representa ng 4 na dekada ng paggawa. At ilalagay ako sa isang bodega kasama ng ibang itinapon na mga magulang. Naalala ko ang mga kasamahan ko na nakatanggap ng mga gintong relo at retirement party. Si Manong Jim ay binigyan ng bangka ng pangingisda ng mga anak niya. Ang pamilya ni Ate Helen ay nagbigay sa kanya ng sorpresa na selebrasyon. Ako nakakuha ng mga banta at ultimatum dahil sa meatloaf. Pero habang nakahiga ako roon sa dilim, may ibang bagay na nagsimulang gumalaw sa ilalim ng sakit at pagkabigla. Isang malamig, kalkuladong galit na nagulat sa akin dahil sa tindi nito. Gusto nilang maglaro ng laro sa hinaharap ng kanilang tatay. Gusto nilang ituring si Ricardo Carding Santos na parang isang walang magawa at tangang matanda. Siguro, oras na para malaman nila kung sino talaga si Ricardo Santos. Pumikit ako at sinimulan ang pagpaplano. Hindi ako makatulog. Nakahiga akong hindi gumagalaw sa dilim, nakikinig sa bahay na humihina sa paligid ko. Habang ang lahat ng sakripisyo ay nagbabalik sa isip ko. Ang katahimikan ngayon ay tila kakaiba, hindi mapayapa, kundi mabigat sa hindi binibigkas na katotohanan. 40 taon. Nagtatrabaho ako ng husto. Nag-iipon ng bawat sentimo na kaya kong itabi para sa kinabukasan ni Miguel. Doble shift sa pabrika kapag kailangan niya ng mga libro para sa paaralan. Trabaho tuwing weekend kapag dumating ang mga bayarin sa kolehiyo. Lahat ng mga taon na iyon na kumakain ako ng dilatang sopas. Habang ang sweldo ko ay napupunta sa edukasyon niya sa isang prestihiyosong universidad sa Manila. Naalala ko ang gabi na tumawag siya sa bahay, natataranta dahil sa pagtaas ng tuition. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ko sa kanya. Kinakalkula ko na kung gaano karaming oras pa ang kailangan kong trabahuhin. Ang matanda mong tatay, makakaisip ng paraan. At ginawa ko. Ipinagpalit ko ang tulog para sa mga pangarap niya. Ang ginhawa ko para sa mga oportunidad niya. Ang araw ng kasal niya ay mabilis na dumaan sa alaala ko. Si Marisa sa puting damit niya, si Miguel na nakangiti sa inupahang tuksedo niya. Pareho silang walang kaalam-alam na ang kanilang budget na kasal ay tahimik na nadoble ang gastos. Ako ang nagbayad ng difference ng walang salita. Pinanood ko silang sumayaw sa musika na binayaran ko. Kumakain ng cake na pinunduhan ko. Nagdiriwang ng pag-ibig na ginawa kong posible. Sa kabuuan ng lahat, namuhay ako ng katamtaman. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pagpili. Hayaan silang isipin na nahihirapan ako sa bawat sweldo. Habang ang tunay kong mga investment ay tahimik na lumalaki sa mga account na hindi nila alam na umiiral. Mas mabuti nang tingnan ako bilang mapagbigay kaysa mayaman o kaya'y pinaniwalaan ko. Ang mga daliri ko ay naglakbay sa lumang bedsheet. At naisip ko si Manong Leo Wenceslao, 25 taon na ang nakalipas.
Ang kanyang maliit na kumpanya sa paggawa ay isang startup dream lang. Naniwala ako sa vision niya. 50 milyong piso, 50,000 na investment capital. Itinago bilang utang para maiwasan ang mga komplikasyon. Nag-shake hands kami sa garahe niya. 2 lalaki na tumataya sa kinabukasan. Ang industriya ng Wenceslao ngayon ay nagtatrabaho ng 3,000 tao sa buong Pilipinas. Nagtatrabaho si Miguel para sa isang kumpanya na tinulungan ng tatay niya na itayo. Hindi niya alam na ang mga sweldo niya ay bahagyang pinunduhan ng taong tinawag niya ngayong deadweight. Sige Miguel, ang larong ito ay pwedeng laruin ng 2 panig. Ang larawan sa nightstand ko ay nahuli ng isang sliver ng streetlight. Si Miguel sa edad na 8, nakangiti, hawak ang baseball glove na inipon ko ng 2 buwan para mabili. Ang batang iyon ay naging isang lalaki na magnanakaw ng pensyon ng tatay niya at itatapon siya sa mga estranghero. Pero nagkamali siya ng isang mahalagang pagkakamali. Nakita niya ang kahinaan kung saan kabaitan lang ang naroon. Ipinagkamali ang pagiging mapagbigay sa desperasyon. Inakala na ang katamtamang pamumuhay ng tatay niya ay nangangahulugan na walang kapangyarihan ang tatay niya. Bukas, gugulatin ko silang lahat sa pamamagitan ng pagsang-ayon na magtrabaho. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Hayaan silang makaramdam ng superiority. Habang inilalagay ko ang sarili ko kung saan eksakto ang kailangan ko. Minsan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay nangangailangan ng pasensya. At ginugol ko ang 15 taon sa pag-aaral kung paano maghintay para sa tamang sandali. Ang orasan ngayon ay 1:23 a.m. Sa loob ng 6 na oras, sisismulan kong turuan ang anak ko ng pagkakaiba sa pagitan ng kawanggawa at pagiging vulnerable. Gusto niyang makita ang kanyang tatay na pinahiya. Makukuha niya ang healing niya hanggang sa sandaling mapagtanto niya kung sino talaga ang may hawak ng baraha. Hinila ko ang kumot hanggang sa baba ko at sa wakas ay pinayagan ang sarili kong matulog. Ang umaga ay magdadala ng mga bagong posibilidad at nilalayon kong maging handa para sa susunod na mangyayari. Ang kape sa umaga ay nagbabrew na nang pumasok ako sa kusina. Nakaupo si Miguel sa counter sa suot niya sa weekend, habang si Marisa ay nagpapahid ng mantikilya sa toast sa mesa. Pareho silang tumingin nang lumitaw ako. Ang mga ekspresyon nila ay pinaghalong curiosity at residual hostility mula sa usapan kagabi. Miguel, sabi ko, pinag-iisipan ko ang mga salita mo. Umupo ako sa karaniwan kong upuan. Tama ka. Ang mug ng kape ay nagyelo sa kalagitnaan ng labi ni Miguel. Ang kutsilyo ni Marisa ay huminto sa kalagitnaan ng pagpapahid, nag-iwan ng isang blob ng mantikilya na nakabitin sa ibabaw ng toast niya. Maliwanag na inasahan nila ang isa pang argumento. Mas maraming pakiusap tungkol sa mga pangarap ko sa pagre-retiro. Seryoso? Ibinaba ni Miguel ang mug niya ng may malinaw na hinala. Hindi mo kami lalabanan dito? Ano pa ba ang punto? Pinanatili ko ang boses ko na matatag, makatuwiran. Ang isang tao sa edad ko ay dapat mag-ambag sa sambahayan. Nakikita ko na yan ngayon. Nagpalitan ng tingin sina Marisa at ang asawa niya. Marahil ay nagtataka kung ito ay isang uri ng trick. Naghanda sila para sa labanan at nakakita sila ng pagsuko sa halip. Sumandal si Miguel sa counter. Lumabas ang manager persona niya. Sige, dahil nagiging practical ka na dito, baka may solusyon ako. May bukas na posisyon sa janitor sa kumpanya namin sa industriya ng Wenceslao. Nakaramdam ako ng isang maliit na ngiti na nagbabanta sa mga sulok ng bibig ko at mabilis ko itong pinigilan. Mukhang perpekto yan, sabi ko. Tinatanggap ko. Ganun lang kadali? Ang boses ni Marisa ay may mga nota ng pagdududa at kasiyahan. Handa kang maglinis ng mga opisina? Ang tapat na trabaho ay tapat na trabaho, sagot ko, nakatingin ng diretso sa kanya. Kailan ako magsisimula? Bahagyang lumubo ang dibdib ni Miguel sa bagong nahanap na autoridad. Lunes ng umaga, 7 a.m. sharp. Magiging ideal ka para sa posisyon. Walang reklamo. Sumusunod sa mga utos. Nagpapasalamat sa oportunidad. Huminto siya,
tinatamasa ang susunod niyang mga salita. Minimum wage ang bayad, syempre. Pero ang pulubi ay hindi pwedeng mag-inarte, di ba? Ayan na naman, ang parirala na pinagtawanan nila sa manipis na dingding. Tumango ako ng seryoso na parang tinatanggap ang trabaho at ang insulto ng may parehong biyaya. Kailangan kong makipag-usap sa boss ko si Leonard tungkol sa pag-aaproba ng pagkuha, patuloy ni Miguel. Pero sigurado akong maiintindihan niya ang sitwasyon ng pamilya. Baka nga kaawaan ka pa niya. Leonard, ang pinakamatanda kong kaibigan, ang business partner ko. Ang taong nakaupo ako sa garahe, 25 taon na ang nakalipas. Nag-uusap tungkol sa mga pangarap at investment. Napakabait mo naman na tulungan akong ayusin ito, sabi ko. Pinayagan ko lang na magkaroon ng sapat na pasasalamat sa boses ko para maramdaman nila na sila ay mapagbigay. Inabot ni Marisa ang kamay niya sa mesa at tinapik ang kamay ko ng may pagkamakatao. Kita mo na, hindi naman pala mahirap ito. Kailangan mo lang harapin ang realidad tungkol sa sitwasyon mo. Ang sitwasyon ko? Kung alam lang niya. Pinahahalagahan ko kayong dalawa sa pagtulong sa akin na maintindihan, sabi ko. Magiging maganda na magkaroon ulit ng layunin para mag-ambag ng isang makabuluhang bagay sa kita ng pamilya. Tumango si Miguel bilang pagsang-ayon. Eksakto, yan ang attitude na gusto naming makita. Baka maging maayos din ito sa huli. Kinuha niya ang telepono niya, siguro ay para kontakin si Leonard tungkol sa posisyon ng janitor. Pinanood ko siyang mag-dial. Inimagine ko ang reaksyon ni Leonard nang matanggap niya ang partikular na kahilingan na ito. Tatawag ako ngayong hapon, sabi ni Miguel. Aayusin ko ang lahat para sa Lunes. Perpekto, sagot ko. Iniisip ko na ang una kong araw sa industriya ng Wenceslao. Ito ay magiging isang pagbabalik pero hindi ang uri na inaasahan ni Miguel. Ang usapan ay lumipat sa mga plano sa weekend at mga grocery list. Pero halos hindi ako nakinig. Ang isip ko ay nagpaplano na para sa Lunes ng umaga. Kinakalkula kung gaano katagal bago lumabas ang katotohanan. Sa lalong madaling panahon, malalaman nila na ang pagmamaliit kay Ricardo Santos ay ang pinakamahal na pagkakamali na nagawa nila. Ang Lunes ng umaga ay dumating ng malinaw at sariwa. Ang linggo sa pagitan ng pagsang-ayon ko at ngayon ay lumipas ng mabilis. Sa mga aroganteng paghahanda ni Miguel. Buong pagmamalaki niyang ipinagbigay alam kay Leonard ang tungkol sa paglutas ng problema niya sa tatay niya. Bumili ng mga kagamitan sa paglilinis para sa akin at inilatag ang mga tungkulin ko ng may bahagyang nakatagong kasiyahan. Sumali ako ng perpekto, tumatango ng may pagpapahalaga. Habang panloob na binibilang pababa sa sandaling ito. Alas 7:30 a.m., nakaupo ako sa kusina ko. Umiinom ng kape at nagbabasa ng pahayagan sa umaga. Sa bintana, nakikita ko ang mga kapitbahay na papunta sa trabaho. Ang kanilang mga routine ay hindi nagbago sa maliit na revolusyon na nagbabru sa bahay ko. Ang mga kagamitan sa paglilinis na binili ni Miguel ay nanatiling hindi nagagalaw. Sa bag nila sa tabi ng pinto, isang prop sa teatro ng kanyang mga inaasahan. Ang telepono ko ay nanatiling tahimik hanggang 8:15, tapos bigla itong sumabog. Tatay, nasaan ka? Ang boses ni Miguel ay nanginginig sa matinding galit at panik. Kakagulat lang sa akin ang boss ko. Si Leonard, naghihintay para sa bagong janitor at walang dumating. Ay Diyos ko, sabi ko, ginagaya ang tamang tono ng pag-aalala at pagkalito. Anong oras ba ako dapat doon? Alas 8 ay. Tinalakay natin ito araw-araw ngayong linggo. Paano mo nakalimutan? Huminto ako, hinayaan ang agitasyon niya na mag-build. Bago ako tumugon ng may maingat na pagkalito. I'm so sorry, Miguel. Dad, alam mo na, minsan ang mga bagay ay basta na lang nawawala sa akin. Ang mga lumang utak na ito ay hindi na tulad ng dati. Hindi ito tungkol sa utak mo. Tumindi ang boses niya. Ako ang nag-vouch sa iyo. Sinabi ko kay Leonard na magiging maaasahan ka. Na ang pagkuha ng miyembro ng pamilya ay isang matalinong hakbang. Ngayon, mukha akong isang kumpletong tanga.
Perpekto. Inimagine ko ang pagkalito ni Leonard. Marahil ay nagtataka kung bakit si Miguel ay sobrang invested sa pagkuha ng isang matandang janitor. Ang matanda kong kaibigan ay magalang, pero tiyak na napansin niya ang irregularidad. Masama ang loob ko tungkol sa hindi pagkakaunawaan na ito. Patuloy ko. Pinananatili ang performance ko ng pagkalito ng matanda. Ano ang sinabi ni Mr. Wenceslao? Tinanong niya kung bakit ako sobrang personal na kasangkot sa proseso ng pagkuha. Kailangan kong ipaliwanag na ikaw ang tatay ko. Nakatira sa bahay, kailangan ng trabaho. Ang boses ni Miguel ay may mapait na lasa ng propesyonal na kahihiyan. Ang buong pag-uusap ay humiliating. Interesante. Hindi ibinunyag ni Leonard ang koneksyon namin. Pinapanatili ang kanyang discretion. Kahit na ipinakita sa kakaibang sitwasyon na ito. Marahil ay sinusubukan niyang malaman kung bakit ang anak ni Ricardo Santos ay nag-aalok kay Ricardo Santos ng isang menial job sa sariling kumpanya ni Ricardo Santos. Baka pwede akong pumasok ngayong hapon, suhestyon ko ng may pagtulong. Bumawi para sa nawalang oras. Hindi, bukas pupunta ka sa trabaho ng alas 7:45 AM sharp. O kung hindi, huminto siya. Marahil ay naaalala na nakikipag-usap siya sa kanyang inaasahang malilimutin na tatay. Huwag mo na lang hayaan na mangyari ulit ito, tatay. Nakasalalay ang reputasyon ko. Siyempre anak, naiintindihan ko ng lubos. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, sumandal ako sa upuan ko at pinayagan ang sarili ko ng isang sandali ng malalim na kasiyahan. Ang phase 1 ay gumana ng perpekto. Si Miguel ay nabalisa. Napahiya sa harap ng boss niya. Kinuwestiyon ang pagiging maaasahan ng tatay niya. Ang maingat na autoridad na binuo niya sa paligid ng arrangement na ito ay nagbakrak na. Bukas ay magdadala ng phase 2 at mayroon akong ilang oras para ihanda ang susunod na sorpresa. Pero sa ngayon, nagawa ko ng eksakto ang nilalayon ko. Ipinaalala ko kay Miguel na kahit na akala niya, siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Ang tatay niya ay maaari pa ring makahanap ng mga paraan para guluhin ang laro. Tiniklop ko ang pahayagan at nagtungo sa computer ko. Ang phase 3 ay mangangailangan ng mas maraming paghahanda. Pero ang pundasyon ay nailatag na. Dahil ang galit na tawag sa telepono ni Miguel ay umuulit pa rin sa isip ko. Lumipat ako sa maliit na desk sa silid tulugan ko, kung saan 2 Manila folder ang naghihintay. 2 buwan ko nang inihahanda ang partikular na sorpresa na ito. Mula ng gabing natuklasan ko ang sikreto ni Marisa. Iyon ay isang hapon noong Enero, nang napansin ko ang Henderson and Associates letterheads na nakakalat sa counter ng kusina. Si Marisa ay nagpabaya, iniwan ang mga dokumento ng trabaho sa tabi ng tasaniya ng kape. Habang sinasagot niya ang isang tawag sa telepono, ang sinanay kong mata, 40 taon ng pagre-review ng mga financial statement. Agad na nahuli ang mga irregularidad sa mga expense report office supplies, 47,500. Equipment maintenance, 1,134,000. Ang mga numero ay tila mataas para sa isang maliit na accounting firm. Nagmanage ako ng mga budget sa loob ng mga dekada. Ang mga figure na ito ay nagtaas ng agarang red flags. Interesante, bulong ko sa sarili ko noong araw na yon. Maingat kong pinikturan ang mga dokumento gamit ang telepono ko habang si Marisa ay nagchat-chat sa kabilang silid. Bakit may work documents si Marisa sa bahay? At bakit mukhang kakaiba ang mga numerong ito? Nang gabing iyon, tinawagan ko ang matanda kong kakilala, si Michael Richardson, isang forensic accountant na may utang sa akin ng ilang pabor mula sa mga profesional naming araw. Michael, pwede mo bang i-check ang isang bagay para sa akin sa Henderson and Associates? Tanong ko ng kaswal. Completely confidential, syempre. Curious lang ako sa actual office supply expenses nila sa loob ng nakaraang 6 na buwan. 3 araw pagkatapos, discreet na ibinigay sa akin ni Michael ang totoong expense report. Ang paghahambing ay nakakakilabot. Si Marisa ay sistematikong nagpapataas ng gastos at inilalagay ang difference sa sarili niyang bulsa. Ang office supplies na nagkakahalaga ng 34,700 ay naging 84,700 sa report niya.
Ang isang 50,400 na maintenance bill ay naging 123,400. Mga buwan ng maingat na pagnanakaw, itinago sa likod ng mga falsified receipts at binagong invoice. Ngayon, nakaupo ako sa computer ko. Binuksan ko ang parehong folder magkatabi. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Ang mga falsified documents ni Marisa na pinikturan mula sa aming mesa sa kusina, kasama ng mga authentic records na nakuha ni Michael. Ang pattern ay malinaw, sistematiko, at ganap na kriminal. Nagsimula akong mag-type ng anonymous email. Dear Mr. Henderson, sumusulat ako para ipaalam sa iyo ang tungkol sa malubhang financial irregularities sa expense reporting ng iyong kumpanya. Ang iyong empleyado, si Marisa Cook, ay sistematikong nag-e-embezzle ng pondo sa pamamagitan ng falsified office supply at maintenance expenses. Paki-attach ang documented evidence na naghahambing ng reported expenses sa actual vendor receipts. Ang pattern ay sumasaklaw ng ilang buwan at nagre-representa ng malaking pagnanakaw mula sa iyong kumpanya. Inire-rekomenda ko ang agarang investigasyon at audit ng lahat ng expense report na isinumiti ni Mrs. Cook, a concerned party. Inattach ko ang mga na-scan na evidence file. Double-checked ko ang anonymous email account na nilikha ko specifically para sa layuning ito. At inilagay ko ang daliri ko sa ibabaw ng send button. Sa isang sandali, pinag-isipan ko ang mga kahihinatnan. Si Marisa ay malamang na matanggal, posibleng kasuhan. Si Miguel ay haharap sa stress ng isang asawang walang trabaho, nasa ilalim ng investigasyon ng kriminal. Ang financial stability nila ay guguho. Tapos, naalaala ko ang tawa nila sa manipis na dingding. Ang kaswal na pagpaplano nila ng pagpapatapon sa akin sa isang bahay ampunan. Ang kumpletong pagwawalang bahala nila sa lalaking nagpondo ng buong komportable nilang buhay. Nag-click ako ng send. Ang email ay nawala sa cyberspace. Dala nito ang pagkasira ng karera ni Marisa at ang kapayapaan ng isip ni Miguel. Sa loob ng ilang oras, posibleng ngayong hapon, ang mundo nila ay magsisimulang gumuho mula sa isang direksyon na hindi nila inasahan. Sinara ko ang laptop at kinuha ang mga pisikal na dokumento. Pinakain ang mga ito sa maliit kong paper shredder. Ang ebidensya ay naglingkod sa layunin nito. Ngayon, kailangan itong mawala ng lubusan. Sa labas, ang sikat ng araw ng tagsibol sa hapon ay nagpinta sa kusina ng ginintuang ilaw. Gumawa ako ng sandwich at umupo para maghintay. Sa lalong madaling panahon, ang mga kahihinatnan ay magbubukas. Gusto ni Miguel na maglaro ng laro sa hinaharap ng tatay niya. Ngayon, matutuklasan niya na ang tatay niya ay nangongolekta ng mga insurance policy sa lahat ng panahon. Ang hapon ay humaba sa harap ko na parang isang blanco na canvas. Naghihintay para sa maingat na mga brush stroke. Ang pagkapahiya ni Miguel kaninang umaga ay kasiya siya. Pero ito ay simula pa lang. Ngayon, dumating ang methodical na trabaho. Natunay na magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng isang walang magawa na matanda at isang strategist na may 40 taon ng karanasan sa negosyo. Sa maliit kong opisina, ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapaliwanag ng dalawang maayos na stack ng mga dokumento sa desk ko. Ang kaliwang pile ay naglalaman ng mga photocopy ng Henderson and Associates expense reports na nakuha ko gamit ang phone camera ko 2 buwan na ang nakalipas. Ang kanang stack ay nagtataglay ng mga authentic records na discreet na nakuha ni Michael Richardson. Ang paghahambing ay nagkwento ng sistematikong pagnanakaw. Sumasaklaw ng 8 buwan. Si Marisa ay matalino. Ibibigay ko yon sa kanya. Sa halip na magnakaw ng malalaking halaga ng sabay-sabay, pinalaki niya ang lehitimong gastos sa pamamagitan ng tumpak na porsyento. Ang isang tunay na 34,700 na office supply order ay naging 84,700 sa report niya. Eksaktong 50,000 pa. Ang computer equipment na nagkakahalaga ng 123,400 ay lumabas na 174,000 sa record ng kumpanya. Gumawa pa siya ng fictional vendor relationships. Nagsusumit ng mga invoice para sa mga serbisyo na hindi naman na i-render. Ang calculator ko ay nagpakita ng humigit kumulang 1,000,000 piso, 1,000,000, na inilipat sa personal niyang account, hindi sapat para mag-trigger ng automatic audit.
Pero sapat na para punduhan ang mga designer handbag niya at ang mga weekend shopping trip na laging naguguluhan sa akin dahil sa katamtamang sweldo niya. Binuksan ko ang laptop ko at inaccess ang anonymous email account na in-establish ko linggo na ang nakalipas. Ang mensahe ay kailangang magmukhang concerned pero professional, na may sapat na tiyak na detalye para mag-trigger ng agarang investigasyon. Dear Mr. Henderson, nag-type ako. Sumusulat ako para alertuhan ka sa malubhang financial discrepancies sa iyong accounting department. Ang iyong empleyado, si Marisa Cook, ay sistematikong nag-e-embezzle ng pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng falsified expense reporting. Ang naka-attach na ebidensya ay nagpapakita ng documented proof ng inflated invoices, fictional vendor payments, at personal purchases na itinago bilang business expenses. Ang pattern ay sumasaklaw mula Enero hanggang Agosto 2025. Nagre-representa ng humigit kumulang 1 milyong piso, 1,000,000 na pagnanakaw. Inirerekomenda ko ang agarang internal audit ng lahat ng expense report na isinumite ni Mrs. Cook, a concerned observer. Methodically, inattach ko ang mga nascan na kopya ng pinaka-nakakakilabot na ebidensya. Side-by-side comparisons ng report ni Marisa laban sa actual vendor receipts. Mga larawan ng mga kahina-hinalang dokumento mula sa aming mesa sa kusina at isang detalyadong timeline na nagpapakita ng lumalaking pattern ng pagnanakaw. Ang daliri ko ay nakabitin sa ibabaw ng send button. Kapag naabot na ng email na ito ang Henderson and Associates, ang karera ni Marisa ay guguho sa loob ng ilang oras. Ang profesional niyang reputasyon ay masisira. Ang mga kasong kriminal ay maaring sumunod. Pero naalala ko ang boses niya sa manipis na dingding. Baka dapat bigyan natin siya ng deadline. 1 linggo para maghanap ng trabaho o aalis siya. Ang tawa niya habang tinatalakay ang pagnanakaw ng pensyon ko. At ang pag-warehouse sa akin kasama ng mga estranghero. Nag-click ako ng send. Ang mensahe ay naglaho sa cyberspace. Dala ang 28 attachments ng hindi maikakailang ebidensya. Pagsapit ng gabi, posibleng sa loob ng susunod na ilang oras. Haharapin ni Marisa ang mga kahihinatnan ng pagnanakaw at kalupitan niya. Sinara ko ang laptop at maingat na pinakain ang mga pisikal na dokumento sa paper shredder ko. Pinanood ang mga buwan ng paghahanda na nagbago sa manipis na mga laso. Ang ebidensya ay naglingkod sa layunin nito. Ngayon, kailangan itong mawala ng lubusan. Ang phase 3 ay kumpleto na. Si Miguel ay napahiya sa trabaho kaninang umaga. Haharapin ni Marisa ang pagkasira ng karera ngayong hapon. Ngayong gabi, pareho silang babalik sa bahay sa isang tatay na akala nila ay walang magawa. Hindi naghihinala na siya ang nag-orkestra ng sabay-sabay na pagbagsak nila. Gumawa ako ng tsaa at umupo sa upuan ko para maghintay para sa mga pagbubunyag ng gabi. Ang pinto sa harap ay malakas na sumara bandang 6:43 p.m. Sinundan ng tunog ng takong na mabilis na tumatakbo sa sahig na kahoy. Tumingin ako mula sa pahayagan ko sa gabi. Nagkunwari akong nagulat sa pagmamadali sa mga yapak ni Marisa. Lumitaw siya sa doorway ng sala. Ang mukha niya ay namumula dahil sa pag-iyak. Ang maskara ay nag-smudge sa ilalim ng namumulang mata. Ang karaniwan niyang perpektong hitsura ay gulo. Lukot ang blusa, tumatakas ang buhok niya sa knit boon. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang purse niya. Marisa, anong nangyari? Ibinaba ko ang papel. Tumayo ako ng kalahati mula sa upuan ko nang may praktisadong pag-aalala. Bakit ka umiiyak? Haharapin ko ang termination. Ang mga salita ay lumabas sa pagitan ng paghinga at pag-iyak. May nagpadala ng mga dokumento sa boss ko. Financial records. Akala nila, nagnanakaw ako. Napakalaking kamalasan naman, sabi ko. Lumapit ako sa kanya. Ang boses ko ay maingat na in-calibrate para maghatid ng pagkabigla at simpatiya. Sino ang gumawa ng ganoong bagay? Bumagsak siya sa armchair sa tapat ko. Ang composure niya ay ganap na nawasak. Hindi ko alam. Isang anonymous na tao ang nagpadala ng detalyadong ebidensya kay Mr. Henderson ngayong hapon. Mga bank record, expense report, lahat ay inilatag na parang isang uri ng forensic investigation. Bumalik ako sa upuan ko. Pinapanatili ang ekspresyon ko ng pagkalito, habang panloob na kinakatala ang bawat detalye na ibinunyag niya. Mukhang talagang nakakawasak ayan. Ano ba talaga ang sinasabi nila?
Sinasabi nila na pinalaki ko ang expense reports, gumawa ng pekeng invoice, gumamit ng company credit card para sa personal na pagbili. Nabasag ang boses niya. Tay Carding, nasa kanila ang lahat. Mga petsa, halaga, pati mga larawan ng mga dokumento. Napaka-interesante. Si Henderson ay mabilis na kumilos. Hinarap siya sa loob ng ilang oras pagkatapos matanggap ang email ko. Isang competent businessman, malinaw, ang uri na nakakaunawa na ang embezzlement ay nangangailangan ng agarang aksyon. Pero sigurado akong ito ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan, sabi ko ng mahinahon. Ikaw ay isang tapat na tao, Marisa. Kahit sino na nakakakilala sa iyo ay magba-vouch para sa karakter mo. Iyon ang totoo, sumandal siya ng desperado. Ang ebidensya ay sobrang detalyado, sobrang tiyak. Kung sino man ang gumawa nito, matagal na akong pinapanood. Nagdokumento ng lahat. Parang alam nila kung ano talaga ang hinahanap nila. Talaga, alam nila. Nagsabi ka na ba kay Miguel? Tanong ko. Pinapayagan ang angkop na pag-aalala na pumasok sa boses ko. Lalong lumukot ang mukha niya. Hindi. Paano ko sasabihin? Nakastress na siya sa trabaho. Tungkol sa sitwasyon mo na hindi ka pumasok sa unang araw mo. Tumingin siya sa akin nang may nakiusap na mata. Tay Carding, anong gagawin ko? Kung tatanggalin nila ako, kung may mga kasong kriminal, mawawala ang lahat sa atin. Huwag kang mag-alala, sabi ko nang may pagpapatahimik. Lumapit ako para tapikin ang balikat niya sa isang kilos ng isang lolo. Aayusin natin ito ng magkasama. Ang pamilya ay sumusuporta sa pamilya, di ba? Ang irony ay hindi nawala sa akin. Ang babae na tumawa tungkol sa pagpapadala sa akin sa isang bahay ampunan. Ngayon ay humihingi ng ginhawa mula sa mismong taong binalak niyang itapon. Sinuspindi nila ako habang isinasagawa ang isang buong investigasyon, patuloy niya. Pinunasan ang ilong niya ng tissue. Sabi ni Mr. Henderson, ang ebidensya ay sobrang nakakahimok para balewalain. Magdadala sila ng external auditors. Ire-review ang bawat transaksyon na hinawakan ko sa nakaraang taon. External auditors. Tiyak na tinakpan ni Michael Richardson ang mga bakas niya nang tulungan niya akong kumuha ng inisyal na ebidensya. Ang authentic expense report na ibinigay niya ay perpektong magkakatugma sa anonymous allegations ko. May pagkakataon ba na ito ay malulutas ng tahimik? Tanong ko. Pinapanatili ang helpful na tono ko. Siguro kung nakipag-usap ka kay Mr. Henderson ng direkta, ipinaliwanag ang panig mo ng mga bagay. Ang panig ko, tumawa siya ng mapait. Anong panig? Ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling, Tay Carding. May nagtayo ng isang airtight na kaso laban sa akin at wala akong ideya kung sino o bakit. Ang tunog ng kotse ni Miguel na pumasok sa driveway ay pumutol sa desperasyon niya. Pareho naming narinig ang mga yapak niya sa front porch. Ang susi niya na umiikot sa lock. Pakiusap, bulong ni Marisa ng apurahan. Hayaan mong ako ang magsabi sa kanya. Magugunaw ang mundo niya. Tumango ako ng may simpatiya. Bumalik ako sa upuan ko para tamasahin ang huling akto ng gabi. Habang tumawag ang boses ni Miguel mula sa entryway. Marisa, tatay, nandito na ako. Ang mabigat na yapak ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa hallway. Bawat thud ay nagdadala ng bigat ng mahirap niyang araw. Nang lumitaw siya sa doorway ng sala, ang kurbata niya ay lumuwag at ang damit niya ay lukot. Ang ekspresyon niya ay agad na nagbago mula sa pagod na inis patungo sa matalim na alarma sa eksena sa harap niya. Anong ginawa mo sa kanya, matanda? Ibinaba niya ang briefcase niya at nagmadali papunta kay Marisa na nagdadab pa rin ng luha sa mukha niya. Umuwi ako para makita ang asawa ko na umiiyak at nakaupo ka roon na parang walang nangyari. Miguel, wala akong ginawa, sinimulan ko. Pinananatili ang kalmado kong tono sa kabila ng mapanukso niyang tingin. Huwag kang magsinungaling sa akin! Tumindi ang boses niya sa isang mapanganib na pitch. Una, pinahiya mo ako sa trabaho sa pamamagitan ng hindi pagpapakita. Ngayon, ininis mo si Marisa. Ano ba ang problema mo? Tinaas ni Marisa ang kamay niya ng mahina. Sinusubukang putulin ang usapan. Miguel, pakiusap. Hindi ang tatay mo.
Kung ganoon, ano? Umikot siya sa kanya. Ang manager persona niya ay ganap na nakikibahagi. Naghahangad ng mga sagot ng may parehong autoridad na malamang na ginamit niya sa mga subordinates niya. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Gusto nila akong tanggalin. Ang mga salita ay sumabog mula sa labi niya na parang isang dam na bumagsak. May nagpadala ng anonymous na ebidensya kay Mr. Henderson. Sinasabing, nag-e-embezzle ako ng pera. Sinuspinde nila ako habang isinasagawa ang investigasyon. Ang kulay ay nawala mula sa mukha ni Miguel na parang may humila ng plug. Nakatayo siyang nagyelo, nagpoproseso ng impormasyong ito, habang ang kanyang maingat na itinayong mundo ay patuloy na gumuho sa paligid niya. Embezzling? Bumagsak siya sa pinakamalapit na upuan. Ang kanyang naunang galit ay napalitan ng stunned disbelief. Imposible yan. Ikaw ang pinakatapat na tao na kilala ko. Iyon ang sinubukan kong sabihin sa kanila, patuloy ni Marisa. Ang boses niya ay nakakakuha ng lakas mula sa suporta niya. Pero kung sino man ang nagpadala ng impormasyong ito, alam nila kung ano talaga ang hahanapin. Mayroon silang mga kopya ng expense reports, bank records, lahat ay perpektong documented. Pinanood ko ang mukha ni Miguel na umikot sa mga emosyon. Pagkalito, pagtanggi, lumalaking panik habang ang mga implikasyon ay tumama sa kanya. Ang tatay niya na hindi pumasok sa trabaho ngayon. Ang asawa niya na humaharap sa mga kasong kriminal. Ang lahat ay umiikot sa labas ng kontrol niya. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong niya. Inilagay ang mga kamay niya sa buhok niya. Hindi ngayon, hindi kapag ang lahat ay bumabagsak. Anong ibig mong sabihin na ang lahat ay bumabagsak? Tanong ni Marisa. Sandaling na-distract sa sarili niyang krisis. Tumingin si Miguel sa akin nang may hindi nakatagong sama ng loob. Nagpasya ang tatay ko dito na maglaro kahapon. Hindi nagpakita sa trabaho pagkatapos kong personal na mag-vouch para sa kanya sa boss ko. Ginawa akong mukhang isang kumpletong amateur. Ipinaliwanag ko na yon ay pagkalito lang tungkol sa oras ng simula ko. Wala nang excuses, biglang tumayo si Miguel. Itinuro ang isang nag-aakusa na daliri sa akin. Bukas sasama ka sa trabaho at magtatrabaho ka ng walang anumang tricks, walang anumang senior moments, walang anumang kalokohan. Ako mismo ang magmamaneho sa iyo doon para siguraduhin na magpapakita ka. Miguel, hindi yan kailangan. At huwag kang gagawa ng anumang tricks dahil kilala kita. Nabasag ang boses niya sa desperasyon at galit. Sawang-sawa na ako sa inyong dalawa na nagdudulot ng problema. Ang reputasyon ko, ang kasal ko, ang buong buhay ko ay inaatake at hindi ko hahayaan na mangyari iyan. Tumingin si Marisa sa pagitan namin. Lumalaking pagkalito. Sinusubukang iproseso ang family conflict na ito habang nakikipag-ugnayan sa sarili niyang sakuna. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ko ng mahina. Sinalubong ang nagliliyab niyang titig ng may nakakagulat na kalmado. Bukas, magiging iba ang lahat. May isang bagay sa tono ko ang nagbigay sa kanya ng paghinto. Sa isang sandali lang, ang agresibo niyang postura ay nag-alangan, habang sinubukan niyang bigyang kahulugan ang mga salita ko. Mas mabuti pa, sabi niya sa huli. Ang boses niya ay bumaba sa isang nagbabantang bulong. Dahil kung hindi, kung ipahiya mo ako ng isa pang beses, tutuparin ko ang bawat pangako na ginawa ko tungkol sa mga bahay ampunan at pagkuha ng pensyon mo. Naiintindihan mo ako? Tumango ako ng taimtim. Itinago ang maliit na ngiti na nagbabanta na lumabas. Bukas, magiging iba nga ang lahat, mas kakaiba kaysa sa posibleng isipin ni Miguel. Ang bahay ay nahulog sa tense na katahimikan. 3 miyembro ng pamilya ang humaharap sa hiwalay na krisis. Wala sa kanila ang nakakaunawa na ang lahat ng problema nila ay nagmula sa parehong pinagmulan. Ang umaga ay dumating ng napakabilis para kay Miguel, pero natulog ako ng mapayapa. Alam ko na ito ang magiging huling akto ng maingat kong orchestrated na laro. Nagbihis ako ng methodically sa work clothes na binili niya sa akin. Bawat piraso ay isang costume para sa performance ng isang buhay. Si Miguel ay nasa kusina na nang lumitaw ako. Umiinom ng kape ng may masamang determinasyon. Ang mukha niya ay may mga marka ng isang gabing walang tulog.
Maitim na bilog sa ilalim ng mata niya, balbas na nakalimutan niyang ahitin. Ang masikip na ekspresyon ng isang lalaki na nagpasya na lutasin ang mga problema niya sa pamamagitan ng puwersa ng kalooban. Handa? Tanong niya ng maikli. Hindi nag-abala sa mga pleasantries. Handa? Sagot ko. Hinila ang jacket na nagkumpleto sa janitor's uniform ko. Ang drive sa industriya ng Wenceslao ay lumipas sa matinding katahimikan sa unang 10 minuto. Ang umaga sa Pilipinas ay nagbigay kay Miguel ng isang bagay na pagtuunan ng nerbiyos. Ang mga buko ng kamay niya ay maputi habang hawak niya ang manibela. Umupo ako ng tahimik sa passenger seat. Pinapanood ang pamilyar na mga kapitbahayan na dumadaan. Binibilang pababa ang mga minuto hanggang sa magbago ang lahat. Hayaan mong gawin kong malinaw ang isang bagay, nagsalita si Miguel sa wakas. Ang boses niya ay masikip sa kontroladong galit. Ngayon, walang pagkalito tungkol sa oras. Walang misteryosong sakit. Walang maginhawang pagkalimot. Magpapakita ka, magtatrabaho ka, at gagawin mo akong mukhang competent sa harap ng boss ko. Naiintindihan ko ng lubos, sabi ko. Pinananatili ang tono ko na nararapat na submissive. Naiintindihan mo ba? Sinulyapan niya ako. Dahil ang stunt kahapon ay halos ikinawala ko ng trabaho. Nagtanong si Leonard ng mga matatalinong tanong tungkol sa paghuhusga ko. Tungkol sa kung bakit ako nagbavouch para sa mga taong hindi maaasahan. Kailangan ko siyang kumbinsihin na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kawawang Leonard. Dapat ay lubusan siyang naguluhan sa buong sitwasyon. Sinusubukang unawain kung bakit ang anak ng kanyang business partner ay sobrang invested sa pagkuha ng kanyang business partner bilang menial labor. At huwag kang gagawa ng anumang tricks dahil kilala kita, patuloy ni Miguel. Lalong uminit sa tema niya. Alam ko na siguro ay akala mo, ito ay isang laro lang, na maaari mong manipulahin ang mga sitwasyon para makuha ang gusto mo. Pero tapos na ang mga araw na yon. Mula ngayon, ako ang in charge. Huwag kang mag-alala anak, sabi ko. Pinapayagan ng isang pahiwatig lang ng misteryosong kumpiyansa na magkulay sa mga salita ko. Ngayon, magiging iba ang lahat. Sinulyapan niya ako ng matalim. Marahil ay nahuli ang isang bagay sa tono ko na hindi tumutugma sa mga inaasahan niya. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang, mas naiintindihan ko na ang sitwasyon ngayon, sagot ko ng maingat. Minsan, kailangan ng oras para makita ang mga bagay ng malinaw. Ang gusali ng industriya ng Wenceslao ay lumitaw sa paningin. Isang makinis, modernong istruktura ng salamin at bakal na nagre-representa ng 25 taon ng paglago mula sa garahe-based na startup ni Leonard. Umaan si Miguel sa gusaling ito ng libu-libong beses. Hindi niya alam na tinulungan ng tatay niya na maging posible ito. Ayan na, sabi ni Miguel. Ang boses niya ay pinaghalong pagmamalaki at pagkabalisa. 3,000 empleyado, multi-million-dollar operation. Dito nagtatrabaho ang tunay na lalaki, tatay. To ang hitsura ng tagumpay. Oo, ito nga. At ngayon, malalaman ni Miguel kung gaano karaming tagumpay talaga ang nakamit ng pamilya niya. Pumasok kami sa parking lot. Pinili ni Miguel ang isang spot malapit sa pangunahing entrance. Nang patayin niya ang makina. Nakita ko ang mga kamay niya na nanginginig ng bahagya. Kung dahil sa galit, pagkabalisa o pagkapagod, hindi ko masabi. Tandaan, sabi niya. Humaharap sa akin ng may desperadong intensity. Ano man ang mangyari sa loob, susundin mo ang lead ko. Ako ang magsasalita. Mananatili kang tahimik, magalang at nagpapasalamat sa oportunidad. Siyempre, sumang-ayon ako. Pinipigilan ang irony ng pagtanggap ng ganoong mga tagubilin tungkol sa pagpasok sa sarili kong kumpanya. Umalis si Miguel sa kotse at naghintay para sumama ako sa kanya sa sidewalk. Magkasama, naglakad kami patungo sa mga salamin na pinto na magbubukas sa huling eksena ng aming drama sa pamilya. Sa loob ng wala pang 5 minuto, matutuklasan ni Miguel Cook kung sino talaga ang tatay niya. Ang mga salamin na pinto ng industriya ng Wenceslao ay bumukas ng may malambot na whoosh. Ibinunyag ang kumikinang na marble lobby na hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Naglakad si Miguel ng may kumpiyansa.
Tumango sa security guard na pumayag sa amin ng walang tanong. Isa pang irony dahil tinulungan ko na i-design ang mga security protocol na ito ilang taon na ang nakalipas. Manatiling malapit at manatiling tahimik, bulong ni Miguel habang pumasok kami sa pangunahing koridor. Ako ang hahawak sa lahat ng pagsasalita. Ang hallway ay abala sa aktibidad ng umaga. Mga empleyado na may hawak na tasa ng kape, pumupunta sa mga meeting, nag-uusap tungkol sa mga proyekto. Nakilala ko ang ilang mukha. Bagaman tila hindi nila napansin ang matandang lalaki na naka-janitor's uniform. Naglalakad sa likod ng isang balisa na middle manager. Kumuha si Miguel ng mop at timba mula sa supply closet na itinulak niya sa mga kamay ko ng may bahagyang nakatagong kasiyahan. Oh, heto, gawin mong mukhang authentic kapag nakita ka ni Leonard. Tinanggap ko ang mga kagamitan sa paglilinis ng walang komento. Panloob na naaliw sa theatrical nature ng huling performance na ito. Sa paligid namin, ang negosyo ng aking kumpanya ay nagpatuloy ng normal. Ang mga ulat ay inaanalisa, ang mga desisyon ay ginagawa, ang mga kita ay kinikita mula sa mga investment na tinulungan kong pondohan dekada na ang nakalipas. Ayun siya, huminga si Miguel. Itinuwid ang korbata niya at inampon ang pinakapropesyonal niyang asal. Si Leonard Wenceslao ay naglalakad patungo sa amin mula sa kabilang dulo ng koridor. Ginagawa ang kanyang karaniwang morning rounds sa pasilidad. Sa edad na 64, dinala niya ang sarili niya nang may kumpiyansa ng isang matagumpay na CEO. Ang kanyang pilak na buhok ay perpektong inayos. Ang kanyang ekspresyon ay nakatuon sa tablet sa kamay niya. Mr. Wenceslao, tawag ni Miguel. Ang boses niya ay nagdadala ng tamang nota ng magalang na sigasig. Perpektong timing, sir. Tumingin si Leonard, sa simula ay na-distract. Tapos, tumutok kay Miguel nang may magalang na atensyon. Ang tingin niya ay panandali ang lumipat sa akin. Isang routine glance sa matandang janitor na kasama ng kanyang empleyado. Tapos, huminto siya sa paglalakad ng lubusan. Miguel, sabi ni Leonard ng dahan-dahan. Ang boses niya ay nagdadala ng isang nota ng pagkalito. Dinala mo siya rito? Opo, sir. Lumubo ang dibdib ni Miguel sa pagmamalaki. Nalutas ko ang problema namin sa staffing at ang sitwasyon ng pamilya ko ng sabay-sabay. Heto ang tatay ko, ang janitor. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang isang hamon sa universo. Sa paligid namin, ang ibang empleyado ay nagpatuloy sa kanilang mga pag-uusap. Walang kamalayan sa drama na nagaganap sa corporate corridor nila. Ang mukha ni Leonard ay nagbago sa isang spectrum ng mga emosyon. Pagkilala, pagdududa, at sa wakas, isang malamig na galit na ginawa ang temperatura sa hallway na tila bumaba ng 10 by degree. Miguel, sabi ni Leonard, ang boses niya ay nakamamatay na tahimik. May ideya ka ba kung anong ginawa mo? Sir? Ang kumpiyansa ni Miguel ay nagsimulang mag-alangan nang irehistro niya ang ekspresyon ni Leonard. Dinala mo si Ricardo Santos, isa sa pinakamalaking shareholder sa kumpanyang ito. Sa gusali ko nang may mop sa kamay niya. At nakatayo ka roon na proud sa sarili mo. Ang kulay ay nawala mula sa mukha ni Miguel ng napakabilis. Akala ko ay hihimatayin siya. Ang bibig niya ay bumukas at sumara ng walang tunog. Parang isang isda na humihinga ng hangin. Imposible yan, bulong niya. 25 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo ay nag-invest ng 50 milyong piso, $50,000 sa startup ko, patuloy ni Leonard. Tumindi ang boses niya. Kung wala siya, walang industriya ng Wenceslao. Kung wala siya, walang trabaho para sa iyo na mawawala, na nangyari na ngayon. Hindi ko naiintindihan. Kung ganoon, ikaw ay tanggal na, agad-agad. Ang mga salita ni Leonard ay pumuputol sa koridor na parang isang balaraw. Nagdulot ng mga kalapit na empleyado na huminto at tumitig. I-clear mo ang opisina mo at umalis ka sa lugar. I-escort ka palabas ng security. Nakatayo si Miguel ng nagyelo. Ang mundo niya ay bumagsak sa paligid niya ng may bilis at katapusan. Ang briefcase niya ay dumulas mula sa nanginginig niyang daliri. Tumama sa marble floor ng may matalim na crack na umalingaw-ngaw sa biglang tahimik na hallway.
Bumaling sa akin si Leonard nang may tunay na pag-aalala. Ang galit ay nawala sa boses niya ng lubusan. Ricardo, kaibigan ko, anong nangyayari dito? Ibinaba ko ang mop at itinuwid ang buong taas ko. Inilaglag ang submissive posture na pinanatili ko ng napakatagal. Nang magsalita ako, ang boses ko ay nagdala ng autoridad at katalinuhan na itinago ko sa loob ng mga araw. Leonard, sa tingin ko, kailangan nating magkaroon ng pribadong pag-uusap sa opisina mo. Ang executive office ni Leonard ay laging isang santuwaryo ng tagumpay. Mayaman na mahogany furniture, floor-to-ceiling windows na nakatingin sa skyline ng Maynila. Ang mga dingding ay may linya ng mga parangal at larawan na nagdodokumento ng 25 taon ng tagumpay sa negosyo. Nang pumasok kami, napansin ko ang ilang larawan na nagpapakita sa amin ni Leonard na magkasama sa iba't ibang company milestones. Ebidensya ng isang partnership na hindi alam ni Miguel na umiiral. Sumunod si Miguel sa amin na parang isang natutulog. Ang mukha niya ay malamulto pa rin sa revelation sa koridor. Bumagsak siya sa isang leather chair, hindi inanyayahan. Nakatingin sa mga kamay niya na parang pag-aari ng iba. Ricardo, pakiusap, umupo ka, sabi ni Leonard. Iginawa ng senyas ang upuan sa tapat ng desk niya. Ang parehong upuan kung saan ako umupo ng hindi mabilang na beses. Nag-uusap tungkol sa diskarte ng negosyo at direksyon ng kumpanya. May makapagpapaliwanag ba sa akin kung bakit ang business partner ko ay ipinakilala sa akin bilang isang janitor ng sarili niyang anak? Umupo ako sa pamilyar na upuan. Nararamdaman ang bigat ng panlilinlang na sa wakas ay umaalis sa mga balikat ko. Leonard, ang pamilya ko ay nasa ilalim ng impresyon na ako ay financially dependent sa kanila. Hindi sila naging mapagbigay sa kanilang pagtatasa ng halaga ko. Hindi mapagbigay? Tumindi ang boses ni Leonard. Miguel, ang tatay mo ay nagmamay-ari ng 37% ng kumpanyang ito. Tahimik siyang kumukuha ng dividends sa loob ng mga dekada. Hindi dahil kailangan niya ang pera, kundi dahil ganoon gumagana ang mga investment. Ano ba talaga ang inakala mong ginagawa niya para mabuhay? Ang boses ni Miguel ay lumabas na halos pabulong lang. Trabaho sa pabrika, manual labor. Akala ko, mahirap siya. Mahirap? Tumawa si Leonard. Pero walang katatawanan dito. Ang tatay mo ay pwedeng bumili at magbenta ng karamihan sa business district ng Maynila. Pinili niyang mamuhay ng katamtaman. Pinili niyang hayaan kang maniwala na nahihirapan siya. At tila pinili niyang hayaan kang ituring siya na parang isang pabigat. Ang katotohanan ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Pumbitilay mataon ng nakatagong tagumpay. Sa wakas ay inilantad sa liwanag, sa pamamagitan ng floor-to-ceiling windows. Nakita ko ang city skyline, isang tanawin na tinulungan kong kayang-kaya ni Leonard sa pamamagitan ng maaga kong investment at patuloy na partnership. Pero bakit? Tanong ni Miguel. Tumitingin ng direkta sa akin sa unang pagkakataon mula nang magkaharap kami sa koridor. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kong makita kung anong uri ng lalaki ang magiging ikaw. Nang walang impluensya ng pera, sagot ko ng kalmado. Gusto kong malaman kung rerespetuhin mo ang tatay mo para sa kung sino siya. Hindi kung ano ang pag-aari niya. Ang sagot sa kasamaang palad ay hindi mo gagawin. Sumandal si Leonard sa executive chair niya. Pinag-aralan si Miguel ng may hindi nakatagong pagkamuhi. Hayaan mong maintindihan ko ito ng tama. Natuklasan mo na nagretiro ang tatay mo. At ang tugon mo ay pilitin siya sa menial labor? Hindi namin kayang, sinimulan ni Miguel. Hindi ninyo kayang? Tumindi ang boses ni Leonard. Sinusuportahan ka ng tatay mo sa buong buhay mo. Tuition sa kolehiyo, gastos sa kasal, down payment sa bahay, pera na nagmula sa bahagi niya ng kita ng kumpanyang ito. At ginantihan mo ang kabutihang loob na yun sa pamamagitan ng pagbabanta na ilalagay siya sa isang bahay ampunan. Ang mukha ni Miguel ay nalukot, habang ang buong magnitude ng mga pagkakamali niya ay naging malinaw. Hindi ko alam. Walang nagsabi sa akin. Walang nagsabi sa iyo na maging disenteng tao sa tatay mo, sabi ko ng mahina. Walang nagsabi sa iyo na itrato ang lalaking nagpalaki sa iyo ng may simpleng paggalang.
Dapat ay natural na yon. Tumayo si Leonard. Lumipat sa bintana na nakatingin sa parking lot. Ricardo, anong gusto mong gawin ko tungkol sa sitwasyong ito? Wala nang hindi pa nagagawa, sagot ko. Ang hustisya ay naihatid na. Ang trabaho ni Miguel dito ay tinapos na, tulad ng in-announce muna. Ang asawa niya ay humaharap sa mga kasong kriminal para sa embezzlement sa kumpanya niya. Bagaman, hiwalay na bagay yan. Biglang tumingala ang ulo ni Miguel. Alam mo tungkol kay Marisa? Alam ko ang lahat, anak. Palagi kong alam. Tumayo din ako. Nararamdaman na mas matangkad ako kaysa sa nararamdaman ko sa loob ng maraming taon. Ang tanong ngayon ay kung anong gagawin mo sa kaalaman na ito. Ang opisina ay naging tahimik. Maliban sa malayo na tunog ng negosyo na nagpapatuloy sa gusali sa ibaba. Umupo si Miguel, napapalibutan ng ebidensya ng tagumpay na hindi niya kailanman kinilala. Sa wakas ay nauunawaan na ang tatay niya ay hindi ang mahina, dependent na lalaki na inimagine niya. Lumakad si Leonard at inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Ricardo, palagi kang welcome dito. Ito ang kumpanya mo, tulad ng sa akin. Salamat Leonard, pero sa tingin ko, oras na para magretiro na talaga ako ng maayos sa pagkakataong ito sa sarili kong mga termino. Tiningnan ko si Miguel sa huling pagkakataon. Marahil ang karanasang ito ay magtuturo sa iyo ng isang bagay tungkol sa respeto, kababaang loob at ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mahirap at pagpili na mamuhay ng simple. Binuksan ni Miguel ang bibig niya na parang magsasalita, tapos sinara niya ulit. Walang mga salita na pwedeng mag-undo ng nagawa na. Walang mga tawag na pwedeng mag-restore ng nasira na. Habang naghahanda kami na umalis sa opisina, hinawakan ni Leonard ang pinto para sa akin. Naibalik na ang hustisya, sabi niya ng simple. At doon nagtapos ang lahat. Ang linggo ng pagre-retiro ko ay natapos, pero hindi sa paraang inakala nila. Sa wakas nakatayo ako kung saan ako nararapat. Hindi na isang pabigat o charity case, kundi si Ricardo Santos, matagumpay na negosyante, respetadong partner. Ang katotohanan ay naihayag. Ang respeto ay naibalik, ang hustisya ay naihatid. Ang leksyon na ito, sana ay tumimo sa puso nila. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po sa channel. I-share ninyo rin sa mga kaibigan at mag-comment sa ibaba. Para sa susunod na kwento, pindutin lang ang box sa inyong screen. Maraming salamat po.